Jim, balita ko may dumating yata sa'yo. May pinadala daw. Meron nung dumating na biyaya nga. Ngayon, i-unbox natin. Ano ba yun? Yun sa mga nagtatanong kung anong performance nito, yun, masasagutan natin ng tino kasi marireview na natin, tapos matetesting talaga. May pinadala ho si... Ang laki niya na. Angat nga natin. Yan. Yun, oh. Bilao, eh. Do whatever you want, eh. Uy, yun, oh. Sa mga nagtatanong, ito, masasagot na. So, meron na tayong packages from Pops Pro. 3 hubs, 2 Pops Pro 1 at 1 Pops Pro 2. Akala ko 1, 2, 3 na eh. Wala pa silang 3. Madami ah. Buti nga, di umulan eh. Kaya binuksan ko ito, chinek ko kung naulan. Kompleto line up eh. Mukhang umagahin tayo pag bubukas yan ah. Kaya nga eh. Kailan ba yung mabubuksan? Dito pa lang sa rims eh. Di ko basta maanuan eh. Oo, maano mo yan eh. Baka dumaplis sa rim eh. Walang sawadil. Kala ko mayroon. Wala namang nahulog sa bahay na ano. Yun, so meron no tayong ano dito. 2 Pops Pro 1, red and black. Tapos meron din tayo dito yung Pops Pro 2. Ito yung 8 pole straight it each nila. So mataas talaga engagement. Tapos ito yung ano nila. Pops Pro 2 na grip. Para siyang Ergon Tagalog. Gusto ko yung shape nun. Tapos meron tayo dito yung negative stem nila. Yung negative 17. Tapos meron din tayo nung short stem nila. Eto. Yan. Mukha siyang Bergtech. Mas meron tayong 2 seat post, 27.2 and 31.6. May setbacks, Pops Pro 2 parehas. Tapos meron din tayong spokes, 275 and di namin sure kung anong haba yung isa pero pang 29er siya. Meron tayo nung medium rise and high rise nila na manibela na Pops Pro 2 din. And last but not least, meron tayong tig-isang set ng 29 and 27.5 nila na rin. Though 29, 27.5, yung specs nila in terms of internal and external width is iisa. Nakalimutan ko yung external pero yung internal width is 21mm. Sakto lang siya for MTB. Sa mga gustong mag-road setup siguro or criterium setup, saktuhan na to. Tapos build quality niya is hindi naman nagkakalayo sa competition. Yung dugtong niya sa sleeve is okay naman. Ano ba ito? Welded o sleeve joint? Mukhang welded lang to. Pero maganda naman pagkaka-weld. So, wala siyang gap. Unlike nung sa competition na medyo merong gap. And ito ay may hook. Tapos, hindi ko sure kung tubeless ready. Baka mapagana. And wala siyang eyelet. Di na rin masama. Di naman ganun kabigatan. Para sa presyo niya, goods na rin naman. 32 holes to parehas. Pag mga 21mm, mga anong tires yung mga recommended sa 20? Sa ganon, mga 1.95 to 2.10. Pero pwede ka rin naman maglagay ng mas malaki. Okay lang naman. Although, hindi siya yung ideal. May iba kasing profile. Pang kalsa-kalsada nga, pang road, pang long ride, okay to. Sa mga light exit trails, pwede rin naman siguro. Di ko lang sure sa mga jumps. Mga gravel. Mga gravel, ayun, pwede din. Saktuhan Gravel lang din tires. naman. Oo. Sa MTB kasi, pag bumaba ka ng below 21, ang pangit talaga ng profile ng gulong. So, ito, saktuhan lang din talaga siya. Bakit ito? Ano? Walang eyelet. Parang ano eh, para din siyang yung gel ko na sagmit. Pero mas gusto ko quality nito kasi yung gel ko sagmit madalas yung dugtungan. Ano? Malaki yung Ang laki ng gap po. Na ano ko na rin yun dun dati sa Jalco. Ito, okay naman. Kahit yung gel ko na oregano, medyo malaki gap minsan. Ito yung dugtungan, halos wala. Kaya walang gap. So okay dito. Next naman is yung handlebar nila na Pops Pro 2. So, Pops Pro to din. Proto din yung series niya. Medium rise tsaka high rise nila na may konting back sweep din. Pero meron din silang available na low rise. Wala nga lang stock. Pero XC pwede pa. Light XC pwede na rin. Pero mostly pang mga long ride, light trails, gravel, mukhang kaya naman. May kumpensa naman ako dito. Kasi kahit papaano, sakto lang yung bigat niya. Di siya yung tulad nung sa mga nabibiling 250 no na peg and throw batib. Tsaka ang pinaka-gusto ko dito is yung tunay yung back sweep niya. Yan. Kasi yung mga nabibiling weight ng mga tig 250, yung back sweep, hindi mo halos ramdam din. Awkward yung back sweep niya. Ayun ano. Ilan to? Diba? 7? Mga 7 to 6 degrees. Ito, parang mas mataas nga, 9 degrees turn. Yan kasi yung maganda sa mga manibela na ano, yung may back sweep, mas komportable sila. Pag may back sweep, mas natural yung hawak mo dun sa, sa mas, bars. Kasi yung diretsyon ganyan. Medyo mas relax yung wrist mo. Yung sa ganito mo. Hindi siya masyadong persado pag may back sweep. Tapos, starting length niya is 780mm. So, pwede nyo pang putulan kung anong preference nyo. So, maganda, sakto lang din yung haba. May guide pati. May cutting guide na rin. Tapos, meron din dito, ayun. Yan, madaling para sure na isentro. pantay. Madaling isentro yung handlebar sa stem. Anong masasabi mo sa decals? Sa decals, medyo loud pero okay lang din naman. Hindi naman siya yung Sinakop lahat.
Nakakuplatis, dami manibelang ganun. Meron nga kasing ganun. Yung mga yung tipong naapektuhan yung clamping ng shifter, ng grips. Kasi halos lahat may decal. So ito, although medyo loud, well-placed naman yung mga decals niya. So okay lang din sa akin. Ano kaya ito? Parang acrylic, parang nail polish, ganun. Laser etch kaya? Hindi. Ang laser etch, yung mga sulat. Ito, laser etch to, sure ako. Pero ito, parang Teotex nga. May acrylic. Kasi, may kulay yan. Acrylic siya. Yung ibang mga budget na mga handlebar, napapansin ko, parang ang kapal ng mga bakal nila. Oo, kasi hindi sila yung matibay na klase ng aluminum, yung matigas. So, kailangan makapal ang material para sure na matibay siya. Ito, medyo manipes. Di lang namin sure kung anong klaseng aluminum mo. Pero, mga 66. mga ganun. Pero mukhang reliable din naman siya. Pero keep in mind din, lahat ng products na to is not enduro rated and trail rated. Siguro light gravel, mga ganun, light XC. Pero anything above that is hindi na cover ng warranty. Hindi nila na nire-recommenda na gamitin sa ganung gamit. Ano mo ba? Tetesting mo ba itong bars? May mapagkakabitan ka ba? Meron ako mapagkakabitan nito na enduro bike, so kakasabi mo lang eh. Hindi siya rated doon. Tetestingin ko kasi bakit hindi. Gusto ko lang malaman yung limit niya. I have faith naman sa skill ko at sa observation ko. Kung malalaman ko kung malapit nang masira ang isang bagay. So, kakasabi mo lang sasagarin natin. Pero, keep in mind, hindi siya recommended. At pag ginawa mo yon, hindi siya cover ng warranty. And yes, yun ang maganda. Meron no silang lifetime warranty. Basta hindi semplang, hindi aksidente. And yun nga, dapat ginamit mo siya within dun sa parameters nila. So, road and light trail use, okay siya. Di ba nakabaligo ka ng handlebar sa Sa DJ? Oo, and actually, may tatak din yung handlebar na yon. May tatak ba yun? Promend. Promax ata yun. Promax, ng GT, di ba? Hindi. Stock ata ng Promax na bike yun eh. Hindi, yun? May Promax din na hindi, Ultera ata. May bike na Promax. Oo, meron. Yun nga ata. Stock lang ata. So hindi lang ako nakabaliko ng manibela, nakaputol na ako ng 3. Malalaman ko naman. Dito. Pops Pro 2 seat post. May seat post din sila, Pops Pro 2, available in 27.2 and 31.6 by 400 mm. Ang pinagkaiba lang nila is yung size and yung overall length kasi isa, pero parehas din sila na may konting setback. Yung 2 volt siya na may konting setback. Hindi ko sure kung ilan, pero mukhang 15 to 18 degrees lang din. Okay naman quality niya. Tapos medyo may kabigatan, pero okay lang yon kasi seat post naman. Goods na rin siya. Again, para sa competition niya, para sa presyo. Saktuhan lang din naman. Maganda is 2 volt siya. Yung tilt, so unlimited yung adjustment. Ma-fine tune. Kumpara dun sa mga iba mga budget seat post na na single bolt lang. Na antaas ng setback din. Tapos, nakawasak na din ako nun. Pag napersa siya ng persado talaga, dumudulas. Tapos, nauubos yung ngipin. Tingin mo yung gandang design. Ano kaya to? Matibay? Matibay yung ganito. Single bolt ang nakaganyan na may isa. Oo, kasi ang sumasalo ng persa, kontrahan yung 2 bolts eh. Unlike nung isang bolts lang and nakarely lang siya sa mga may notches kasi yon na sumasalo. Ang masama pati doon, di mo makukuha yung gusto mong anggulo. Kasi may notches siya eh. So naka-set na siya. So, either masyado nakatingala o masyado nakababa base sa saddle mo. Pero ito, mapapa-fine tune talaga. Ito, matetesting din natin. May mapagkakapitan ka ba din? Meron din. So ito, tetestingin talaga natin to. Actually, nandyan nga yung isa. Ayan pwedeng ipakabit ko din dyan. Sa dirt jump bike naman. Guide pagbili ng seat post. Sa pagbili ng seat post, bukod sa yung tamang diameter ng seat post is i-keep in mind nyo yung setback. Setback is nagba-vary sa bike na paggagamitan nyo, sa size ng bike at sa riding style nyo. So, mostly sa gantong may konti pong setback is ginagamit sa mga endurance riders and long riders. So, okay din naman na may setback siya. Sa nakikita ko kasi karamihan ng bike sa atin is masyadong maikli yung reach. Okay lang siya na naka-setback. Okay naman yung decision nila na lagyan ng setback. Pero kung ako siguro, maganda ko sana mag-offer din sila ng 0 setback para sa mga nag-e-XC, sa mga nag-trail, and para sa mga cute size na tulad ko. Yung haba? 400mm, saktuhan lang ako. Maganda. Kung masyadong mahaba, pwedeng bawasan. Pero 400mm, standard na talaga to sa haba. Pero pag kulang sa haba, wala na. Di ba? Oo. Tsaka hindi, sa ganito naman talaga, pag lumagpas ka na ng 400, hindi na safe. Saktuhan lang yung 400mm mo na haba. Maliit yung frame mo. Pag kinailangan maliit na masyado frame. Pag lumagpas sa 400. Decals din niya, same din nung handlebar, mukhang acrylic din. Meron ba silang 30.9 na? Wala sila kung 30.9, hindi ko nakita sa nila. So, isa pang choice din. Itong dalawa ko kasing size na to is isa sa mga pinaka-common na sizes
sa seat post. Bakit may mga seat post na may yung patusok yung gano'n? Para magaan. Wala, weight savings ganun lang. Oo, weight savings lang yun. Binabawas dito sa ilalim ng minimum insertion. Oo, para yung overall length niya, iisa pa rin. Yung clamping niya, ganun pa rin. Pero since less material, magaan ng konti. Ganun ako magputol dati sa gravel bike ko na seat post. Ginanong ko pa, chinaga akong ganun. Wala lang, weight weenie. Akala ko pang self-defense. So next natin is yung spokes Sige, nila. spokes. Yan. Nakalagay dito, 26, 27, tsaka 29. Ano mo ba sila ng 26? 26 alam ko meron. Di ko lang sure kung 259 or 260. So ito, ang napadala sa atin is 275 for 27.5. Pero meron din silang 270 sa ganyan. And itong isa is 29er. Di nakalagay kung anong actual length. Di ko sure. Ang alam ko dito is siya, yung mga stainless steel na coated. Kung matibay, tested na rin naman yung mga ganto. Then yung nipples naman ay, nakalimutan ko tamang sa ganto, nickel ata. So matibay rin naman. Same lang din ng competition. Ito, sure naman ako na matibay. And maganda rin na meron silang, yun nga, may lineup sila ng iba't ibang haba base sa pangangailangan niya. Yung lineup nila ng mga stem. Sa lineup nila ho ng stem, ang alam ko is itong dalawang klase. So, yung short stem and itong negative stem nila. Sa negative stem nila, ang meron lang is negative 17. Hindi ko lang kabisado kung anong mga length sila meron. Yung negative 17 nila, parang kagaya din siya ng uno and weak na stem. Tapos itong short stem nila, hindi ko alam kung anong kagaya pero mukha siyang yung mga Bergtech nga. Yun yung parang pinaghulmahan niya. Actually, nakukutan ako dito sa logo ng Pops Pro sa dito sa short stem. Ang cute niya. Tapos meron din siyang minimal na logo dito sa tabi. Tapos itong nasa Kuya Ian is ito, nasa tabi din yung Pops Pro 2. Nakukutan naman ako dun sa logo niya. Well placed din naman. Yung build quality niya para sa presyo is hindi ganong ka-refine pero mukha namang safe. Goods din naman for road use and yun naman talaga yung nila. Rated na pwedeng paggamitan. Road use and konting light trails. Ito, enduro. Hindi siya talaga rated for enduro Pero para dun sa mga kailangan ng short stem and gusto uniform yung mga pyesa nyo kay Pops, meron naman tayo dito. Yun. Tips pagpili ng stem. Sa stem, personal preference talaga yun Pero dapat in conjunction siya sa manibela nyo. So, majority of the time, pag maikli manibela, dapat medyo mahaba yung stem. Ngayon, gaano kahaba yung stem na kailangan mo and gaano kahaba yung manibela is nagbavary sa, sa bike fit, sa paggagamitan mo and yung sa riding style mo. Sa totoo lang is, siya, experimental. Dapat, magsukat talaga kayo, mag-try kayo ng iba't ibang setup para makuha nyo yung tamang sukat nyo. Yung compatibility sa handlebar. Sa compatibility, so ito is 28.6, so regular yung sa clamping niya ng steerer and 31.6. So ito yung tinatawag dati na oversize. Mali. Pero hindi na ito yung oversize ngayon, may mas malaki na. Pero 31.6 yung clamping niya. 31.8 nga ba? 31.8. Yun yung clamping dito. Yung sa pinakamanibela. Kasi merong 35 millimeters yun na yung malaki ngayon. Yun na yung oversize ngayon. Usually ginagamit sa mga enduro downhill. So ito, Pops Pro 2 nila na grips. Mukha siyang Ergon. Nakalimutan ko lang kung anong series ng Ergon. Pero madami din naman nakakasundo to and kasundo ko din to. Ito naman, build quality niya is okay rin naman para sa presyo. May kasama siyang end caps na nakabukod. Hindi siya yung bilog yung so hindi siya mahirap tanggalin. Kasi yung mga bilog, madalas mahirap ginagawa ko tanggalin. ginugupit ko pa yun Diba? Para magkasya. mapapasok Yun. So ito, maganda kasi siya, square. Mas madali siyang ilagay and tanggalin. Single bolt clamping, may butas sa dulo. So kailangan nga talaga ng yung end cap. Mukhang good quality naman para sa presyo. And yun nga, since yung pinagayahin niya is proven platform na, sure din naman ako na magiging maganda to. Yung longevity, malalaman pa. And dito, minimal din naman yung logo, Pops Pro 2, dun sa may collar niya. May paggagamitan ba niya? Meron din naman. So ito, meron tayong Pops Pro 1, 4 poles, 3 teeth each. And meron din tayo, yung Pops Pro 2. Ito yung 8 poles, 3 teeth each. Ganun din yung size na available, 10 by 100 and 10 by 135. And pwede siyang ma-convert sa 15 by 100 and 12 by 135. So, yon. Mali ka. 12 by 142. Yon. Nangbus. Nagkakahalo-halo na. Ito yung Pops Pro 2. Goods naman yung build quality niya. Okay din naman para sa presyo. Parang hindi kagaya ng usual na nakikita ko yung flanges niya. Oo, sobrang laki ng flange niya. Sa kailangan na rayos, di ko pa sure kung ano yung mga combination na kailangan dito. Ipapalo up siguro natin yon and ang laki ng flanges niya. Tapos siya, ito, ang laki nung sa outer diameter na. Kailangan kasi, 8 poles siya. So, tingnan natin yung loob. Yon. Ganun So, lang, bunot lang. tanggalable naman siya, bunot lang. Yun, Sige, ano yung mga yun?
Pag sinabing 8 poles, ano ba yung 8 poles 8 poles. So, itong mga gumagalaw na to, 8 yung ganyan niya. Ayun yung poles. Tapos, pag sinabing 3 teeth each, per 1 pole, meron siyang ito, 3 ngipin. So, ang taas ng engagement nito. Hindi ko lang sure kung ilan. Hindi nabanggit kung ilan yung points of engagement niya. Pero mataas to panigurado. Kaya lumaki to. Oo, kasi magkasya yung mga poles. kailangan niyang ma-accommodate yung dami ng poles. Kaya kailangan lumaki. So, yung flange, lumaki din. And maganda na pinagparehas na nila yung laki ng flange para yung kailangan na rayos is pwedeng parehas na lang din. Yung sa seal niya, mukhang regular lang din naman. Di pa natin sure kung gaano siya ka-weatherproof. Pero merong single seal dito sa, dito sa mismong freewheel. So, di ko sure kung adequate na siya, matetesting natin. And yung bearings niya is mga regular sizes naman. So, dito is 15287 yung dito sa main. Tapos itong sa prehab, 16287 RS. So, RS, so ibig sabihin, single seal. Yung ganon. So, hindi siya ganun ka-weatherproof. Pero, dahil isa lang yung seal niya, is mabilis siya mag-roll. Yun ang maganda sa kanya. So, yun yung advantage and disadvantage nung ganito. Pero madali namang i-source yung Oh yes, common sizes naman to. Hindi siya yung specific talaga sa bike. So, pwede mong mahanapan kung kailangan. Tapos, meron ding warranty to. Yung, spring and pulse. Pero yung prehab and ito is yung main body, hindi siya naka-warranty. Pero, may available din sila na spare na mga prehab pag kailangan nyo. So, okay nga siya. Di ko lang sure kung pwedeng paltan to microspline and yung SRAM XD. Hindi ko sure. Pero, i-update natin kayo dyan. Sound check. Ayun, Pinong-pino. Pinong-pino, as in. Tapos, talagang konting galaw lang, kakagat ka agad. Yun. Pero pag nakakabit pa to sa bike, mag-iiba pa tunog na ito. Ano pa yung mga kasama dyan sa So, dito, currently, naka true axle 142 non-boost. May kasama siyang converter para maging QR. Meron siyang converter for QR nandito. Then meron din siyang kasamang 1.8 mm na spacer. So dahil doon, ina-assume ko na itong hubs na to is rated siya for 11 speed road. Keep in mind, 11 speed road. Kung MTB cassette ang ilalagay, kailangang ilagay itong spacer na 1.8 mm. So maganda rin kasi considering na isa sa market talaga nila is mga naglo-long ride and mga gagamitin siguro sa road setup. At least meron kayong choice na maglagay ng road cassette kung kailangan nyo. Very nice yun. May May skewer na kasama? Yes. Front and rear skewers, meron din siyang kasama. So yung itsura niya is, ewan ko kung nakagamit na kayo ng mga cruiser na hubs, pero ganun yung style niya ng skewer. Yon. Yung pangharap na hub pala. Yung dito magkakatalo. Kasi yung front hub niya is mukhang yung regular na 58 mm na end-to-end yung flange niya. Hindi ko sure kung paano magiging combination ng rayos sa ganito. Pero mukhang kakailangan ninyo ng magkaiba pa. Dalawang sukat magkaiba pa. Kung gusto nyo talaga ng matibay na wheelset pwedeng paganahin sa pero iba pa rin yung talagang sinukat yung rayos. Nagagandaan ako sa ship Sexy siyang tignan. Yun. Bunot lang din yan. Yes. Medyo maganda-ganda seal dito. Kaya di kayang kamayin. Vacuum seal na. Pero dibunot din to. And most likely, are rubber seal bearing. So, ito, maganda ikot. So, ito, yung Pops Pro 1 naman. Common naman yung yung flange size niya. So, ang maganda dito is, pwede nyo siyang pasukan ng aero spokes. Kung mapapansin nyo, yung butas niya parang mas mahaba dun sa usual. Ang dahilan dito is para malagyan nyo ng aero or flat spokes. So, pinag-isipan din naman nila dun sa part na yon. So, dun sa mga gustong mag-aero wheelset, pwede nyo tong gamitin. And ito is bakal yung prehab body niya. So, yung kanina, yung Pops Pro 2 is aluminum. So, ito, sure ako na matibay talaga to. Kasi, tinan nyo naman ng bakal talaga siya. Stainless ata to. Check natin yung loob. Nahugot yung pulse. Wala agad. May katigasan rin yung spring and adequate amount ng grease naman. Medyo parang makapal nga lang yung grease na nakalagay. Yan. Yan. 4 poles and 3 teeth each. High engagement din siya. Kahit maliit lang yung ring niya, maganda rin. Dun sa mga gusto ng all-out tibay, ito yung marerekomenda ko. Kasi nga, yung prehab body niya is bakal. Tapos may lifetime warranty pa yung pulse and yung spring. Very nice. Beefy din naman yung axle niya. Although beefy siya, keep in mind na hindi pa rin siya rated for trail and enduro. Light XC. Mga light XC, mga ganun, mga gravel trails. Okay naman. 6902
2RS. So, double seal na yung bearing nito. So, medyo may konting drag. Di siya ganun ka-smooth. Pero dahil yon sa 2 rubber seal siya. So, mas weatherproof to compared dun sa Pops Pro 2. 16287 yung sa pinakang main hub. So, common sizes. Hindi mo na problemahin kung kailanganin mo man. Ang ano lang dito is, kung madaling ilagay si Pops Pro 2, ito, hindi ganun kadali. So, ito yung kailangan yung lagyan ng tali dito, magkabila. Para ma-disengage yung pulse. Para mailagay. Sisip tayo mo. Hindi, ano lang, sinulid lang. Pwedeng sinulid, basta kahit anong panali. Pero ako, matigas ang mukha ko. Hindi ba kayang ganun lang? Hindi yun eh. Dapat iba yung engagement niya kasi. O, di ba? So, yun. Nakabit niya eh. Tsatsagain lang. Isa-isan i-engage. Kung mahaba lang kukuhin ko lang to eh. So, front hub, pwede nyo siyang lagyan ng aero spokes. And ito nga palang mga hubs na chine-check natin is lahat sila is 32 holes. And alam ko, 32 holes lang din ang meron si Pops. Di hila din to, pero medyo mahigpit, so di ko mahila. Unlike ni Pops Pro 2, na medyo minimal yung branding, ito medyo maingay. Pero para sa hubs, okay lang din naman. Diyan sa, sa Pro 1, hindi mo need ng magkaibang okay ka na sa isang sukat ng rayos kung gusto mo ng magandang pagkakabuo. So, eto, medyo conventional siya, mas practical, and mukhang mas matibay. Kung yun yung mga hanap nyo, mas marirecommend ako si Pro 1. Si Pro 2 is talagang all-out engagement and ingay. Kung ganun yung type mo, go for it. And mukha naman siyang matibay, pero again, testingin muna natin para talagang sure. So, sa ngayon, sa nakikita ko is mukhang marirecommend naman natin siya sa mga tao na may mga specific needs sa mga ganito. Same lang din, meron siyang adapters para maging QR. Then again, meron siyang 1.8mm cog spacer. Rated siya for 11-speed road. And kung kailangan nyo siyang lagyan ng ng mountain bike cassette, kailangan nyo ilagay yung spacer na to. Skewer niya is same lang din. Same lang din kay Pro 2. Parang yung ka-style din ng Cruiser. Yon. Pero iba lang siya ng decal, syempre. Kasi Pro 1 siya eh. Eto. Metal na ba yung yung kabilang dulo? Yes, alloy yung kabilang dulo niya. Same lang din ng Pro 2. And stainless. Yung ibang budget kasi plastic yung... Oo. Pangit yung ganon. Madaling mabilog. Ito, alloy na. So, sure na matibay. And may plastic shroud dito para hindi siya yung pag natatagtag is lumuluwag. Alam ko sa Pro 2, lang talaga eh. Itim. So, ito yung Pops Pro 1 din. Pero ito, kulay red. So, dun sa mga gusto ng kulay red, meron din silang available na colorway para doon. So, malakas yung tunog niya. Hindi siya sing-pino ng Pro 1. Pero sa parang saktuhan lang din siya yung engagement niya para sa trail. Yan. So, same lang din ng yung kulay itim na Pro 1. Pero syempre, yung skewer niya is kulay pula lang din. Pula na lang din. Pro 1 B5 nakalagay. Meron pa bang mga version? Oh, yes. May mga, yung Pro 1, so version 5 na siya. Yung Pro 2, parang wala nakalagay dito sa First pa lang siya. Una pa lang. So, astig kasi, nag-evolve din yung mga products nila. May nakalagay made in Taiwan. Mukha naman. Anong plano natin dito sa mga? Sa ngayon, is para talagang ire-recommenda namin ng sure talaga is personally testingin talaga namin. Gamitin mo na. Yon. So, para pag sa mga may nagtanong kung ox ba si Pop, talagang buong loob naming masasabi na oo. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, dahil sa warranty, sa build quality, and yung sa customer support nila is, sa ngayon pa naman, nire-recommenda na namin. Pero, para dun sa mga medyo matitigas sa mukha na gusto sigurong sagarin, malalaman kung gaano siya katibay. For the money, for what it is, especially isa silang Pinoy brand, as much as possible, support local. Very, maganda nakikita ko sa future ni Pop. And ang maganda dito is dahil local brand is yung mga feedback. Mas magandang sabihin natin yon sa mga local brand. Bakit? Kasi para alam natin kung paano sila mag-e-evolve, kung paano mag-i-improve yon. Way din yun ng pagtulong and pag-improve sa mga products nila. Saan ba sila makakabili ng mga Pops na mga products? Meron silang shop po sa Shopee, sa Lazada, and meron ding Facebook page. Yung personal store po nila, meron din Pops Pro na... Pops Bike Shop. Pops Bike Shop, yon. Saan nga pala nila? Santa Mesa, Manila. Santa Mesa. Parang link nung Shopee tsaka Lazada, lagay namin sa description. Parang TikTok shop nga din, meron sila. Meron din sila, yon, sa TikTok. Lagay lang dyan. Kung gusto mag-order. Marami pa ibang mga parts si Pops. Ano pa ba yung ibang mga... Meron pa silang hindi lang napadala yung iba. Meron silang low-rise na handlebars. Meron din silang saddle. And meron din silang, hindi ko sure kung merong pedals, pero alam ko, yung mga pinakita dito, and yung nabanggit namin, yun yung mga sure na meron sila. Hopefully, magkaroon din sana ng crank para
Sa mga gusto ng uniform talaga, yung cockpit nila at least meron. Mas madami pang variety ng spokes. Yun siguro mai-recommend ko. Okay yung seat post eh. Okay yung seat post. Pero sana magkaroon din nung zero setback Zero setback. na na para may available. Makakabuo na ata ng project bike na puro pops. Kaya nga para frame na lang din kung Parang may tutuusin. frame sila eh. No? Para. Nakita mo ba? Para tinetesting nila ngayon. Tinetesting nila yung decals. Magkakaroon din sila ng frame. Makakabuo. So, malaman, we'll see. Link ng FB page ng Pops Bike Shop, lagay namin dyan sa description. Pwede nyo i-check, pwede kayong mag-inquire din sa kanila. Kung nakikita ko, masipag din si Pops mag-post ng mga video-video. Oo, mayat maya. May YouTube channel din siya, si Boss Jason Andres. Pwede nyo ring i-search para merong mismong, syempre, merong preview and review ng mga products nila and kung anong meron sa shop.